Agarang pahayag ng Kremlin. Kinansela na ni Vladimir Putin ang pagpupulong kay Donald Trump sa Budapest dahil sa bagong mga kondisyon para sa pagpupulong at pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa Kremlin, hindi sila magdedeklara ng tigil putukan hanggat hindi natatanggal ang pamahalaan sa Ukraine at nailalagay ang mga lider na kontrolado ng Moscow. Ayon kay Sergey Lavrov, pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation, hindi makatotohanan ang hinihingi ni Trump na basta itigil ang digmaan at hindi ito tugma sa di umano'y na pagkasunduan nila ni Putin sa Alaska. Ipinahayag ng Kremlin na wala pang tiyak na petsa ng pagpupulong ni na Putin at Trump at hindi rin sigurado kung mangyayari ito sa malapit na hinaharap. Kahit ang paghahandang pagpupulong ni na Lavrov at Marco Rubio ay naurong na ng hindi bababa sa 1 linggo. Sa parehong oras, malinaw na inilarawan ngayon ni Vladimir Zelensky ang asal ng mga Ruso. CP. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay ika-21 ng Oktubre sa kalendaryo. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa deskripsyon ng video kung saan agad naming inilalathala ang mga napapanahong balita. Mga kaibigan, kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable para sa inyo. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo. Dahil dito, nag-umpisang umiwas ang Kremlin at inamin na masyado pang maaga para asahan ang mabilis na pagkikita ni na Donald Trump at Vladimir Putin. Ang eksaktong petsa ng posibleng pagkikita ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump at ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa Budapest ay hindi pa natutukoy. Ayon sa tagapagsalita ng diktador ng Russia na si Dmitry Peskov ngayong araw, ito ang kanyang pahayag. Walang tinukoy na eksaktong petsa. Kailangan ng seryosong paghahanda mula sa panig ng Amerika at ng Russia. Kailangan ng oras para maisaayos ang negosasyon. Kaya sa ngayon, wala pang opisyal na petsa ng pagpupulong. Ang pagsasagawa nito ay nakadepende sa pagtatapos ng mga paghahandang proseso, ayon kay Peskov ngayong araw. Ito ang sinasabi ko, mga Ruso. Pag humina na ang pressure, agad silang nagpapalipas oras, naghahanap ng dahilan, at inilalagay si Donald Trump, na parang tanga. Dahil ngayon, pakinggan ninyo. Matapos ang pagpupulong kay Vladimir Zelensky, sinabi ni Donald Trump sa press conference na dapat maganap ang pagpupulong kay Vladimir Putin sa loob ng 2 linggo. Ibig sabihin, binanggit talaga ni Trump ang petsa at isa pa, hayagang isinulat ni Donald Trump sa Truth Social. Pagkatapos ng usapan namin ni Vladimir Putin, nagkasundo kaming magpupulong ang aming mga mataas na opisyal na tagapayo sa susunod na linggo. Ang pagpupulong ng Estados Unidos ay pamumunuan ni kalihim ng Estado Marco Rubio. At ang lugar ay iaanunsyo pa. Pagkatapos, magkikita kami ni Pangulong Putin sa Budapest, Hungary, para talakayin kung matatapos na ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaya, inanunsyo ni Trump na ang unang pagpupulong ni na Marco Rubio at Sergey Lavrov ay gaganapin sa susunod na linggo. Ito ay kanyang inanunsyo noong ika-17 ng Oktubre, ibig sabihin noong nakaraang linggo. Ayon sa lohika at sinabi ni Trump, dapat mangyari ngayong linggo ang pagpupulong ni na Marco Rubio at Sergey Lavrov. Pagkatapos ay lumabas ang mga balita na ang pagpupulong ni na Rubio at Lavrov ay nakatakda sa ika-23 ng Oktubre, posibleng sa Budapest. Ngayon, nililibang ng mga Ruso ang oras. Sinasabing hindi papayag ang Kremlin sa mga kondisyong ni Trump, hindi pa handa sa tigil putukan at marami pang kailangang pag-usapan. Mamaya, ikukwento ko ng mas detalyado kung ano ang mga sinabi ngayon ni Lavrov. Sa huli, nalaman na ang kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio at ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov. Maaaring magkita sa Budapest, Hungary sa Oktubre
31 linggo mula ngayon. At ayon sa mga pinagkukunan, sinabi ng mga Ruso na hindi pa ito ang pinal na petsa. At ngayon, muli si Trump, ang presidente ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ay nagsabi na sina Marco Rubio at Sergey Lavrov ay magkikita na ngayong linggo. Hindi interesado ang mga Ruso at ipinagpaliban pa ng 1 linggo ang pagpupulong. Ano na ngayon ang itsura ni Donalds pagkatapos nito? Itong si Donalds. Atim, itong si Donalds. Para hindi ibigay ang mga misal, muli sipi mula kay Zelensky. Nang humina ang presyon, sinubukan ng mga Ruso na umiwas sa diplomasya at ipagpaliban ang pag-uusap. Tanging ang presyon sa Rusya lamang ang makakapag-ayos at makakapagpatigil nito. Tanging sapat na layo ng abot ng ating depensa ang nagbabalik kay Putin sa realidad. Dahil dito, ang inanunsyong pagpupulong ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump at ng diktador ng Rusya na si Vladimir Putin ay nalagay sa alanganin dahil sa posisyon ng Federasyon ng Rusya tungkol kay Zelensky. Dahil dito, ang inanunsyong pagpupulong ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump at ng Rusong si Vladimir Putin ay naging isang banta. Sipi, ngayon ay naririnig mula sa Washington na kailangan agad tumigil, huwag nang pag-usapan pa, at hayaan na lang ang kasaysayan ang humusga. Basta tumigil na lang, ibig sabihin nito ay isantabi ang mga ugat ng sigalot na malinaw namang alam ng administrasyong Amerikano noong umupo si Donald Trump sa kapangyarihan. At ayon kay Lavrov, matapos ang negosasyon kay Putin, ang pinuno ng White House ay nagpahayag ng suporta para sa pangmatagalang matatag na kapayapaan. Tinanggihan niya ang ideya ng agarang tigil putukan na ayon kay Lavrov ay wala namang patutunguhan. Ngayon, sinusubukan ng mga European na taga-suporta ni Pangulong Volodymyr Zelensky na kumbinsihin ang mga Amerikano na baguhin ang kanilang posisyon at itigil ang paghabol sa pangmatagalang kasunduan. Ayon kay Lavrov, ang mabilis na tigil putukan ay mag-iiwan ng malaking bahagi ng Ukraine sa pamumuno ng rehimeng Nazi, ayon sa pananaw ng Moscow kay Zelensky. Sabi ni Lavrov, ang tigil putukan ay magbibigay daan hindi lang sa pag-armas ng sandatahang lakas ng Ukraine, kundi mag-uudyok din ng mga teroristang gawain gaya ng pag-atake sa sibilyang infrastruktura ng Russia. Ayon kay Lavrov, iginigiit ng Moscow na manatiling non-bloc, neutral at walang sandatang nuklear ang Ukraine, ibig sabihin ay hindi ito sasali sa NATO o anumang alyansa. Nakikita ng Kremlin ang genocide ng mga Ruso at nagsasalita ng wikang Ruso sa Ukraine. Kaya layunin ng Russia na itigil ito bilang tugon sa mga pangunahing dahilan ng digmaan. Kung ano ang totoong ibig sabihin ng mga pahayag na ito, alam lang ng mga hindi naliligo na Ruso. Dito, ipinahiwatig ng YouTube na hindi dapat tawaging hindi naliligo ang mga Ruso. Ngunit sa opinyon ko, ang mga hindi naliligo na Ruso ay madalas umiwas at baluktutin ang kasaysayan. Anong koneksyon ni Donald Trump dito? Kamakailan lang, naglabas siya ng matinding pahayag nang tanungin si Trump kung napag-usapan ba nila ni Putin ang mga pag-atake ng Russia sa mga sibilyang lungsod ng Ukraine. Sumagot ang Pangulo ng Estados Unidos na kumbinsido siya ni Putin na sa lahat ng pag-atake sa mga sibilyang, inuulit ko, sibilyang lungsod ng Ukraine, karamihan sa mga namamatay ay mga sundalo. At ayon kay Trump, maganda raw iyon. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Ingat kayo. Paalam sa lahat.